Tay! Tay, tulong! Joaquin, ano nangyari? Sino yan? Bakit basang-basa ang damit niya? Hindi ko po siya kilala, Tay. Natagpuan ko po siya sa ilog na palutang-lutang. Akala ko nga po patay na eh. Buti na lang, nung kunin ko siya at daling ko sa pampang, may pulso pa. Ganun ba? O sige, iga mo sa papag. Tapos tawagin mo si Belen para mabihisan muna natin. Masama rin na matuyuan ng basang damit yan sa katawan. Sa ako na lamang siya titignan at gagamutin kapag nakapagbihis na. Dalian mo na! Opo, sige po, Tay. Sandali lang po at pupuntahan ko na po si Chabilin. Pagkaalis ng binata ay napapailing na lumapit si Mang Berting habang nakatingin sa walang malay na babae. Maganda ito at mukhang mestisa. Alam niyang hindi ito taga roon sa kanila dahil kung sino man ang nagtataglay ng ganoong kagandahan, tiyak na magiging kilala ito sa buong baryo nila. Mahaba at itim na itim ang buhok nito at kapansin-pansin ang kaputian ng kanyang balat. Ang ipinagtataka lang ng matanda ay kung bakit tad-tad ito ng mga sugat sa katawan. May malalaki, maliliit at lahat ng yon ay sariwa pa. Ano kayang nangyari sa babaeng ito? Kawawa naman. Ilang saglit pa, narinig niya ang mga yabag ni Joaquin na bumalik. Kasama ang tiyahin niyang si Belen. Agad na lumapit ang matanda at nang makita ang kalagayan ng babae, napatakip ito sa bibig nang dahil sa gulat. Diyos ko, anong nangyari dyan? Buhay pa ba yan, Joaquin? Chabilin, nakita ko po siya sa ilog. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero kailangan po natin siyang tulungan. O siya, Belen, tulungan mo na siyang bihisan. Kailangan ko malinisan at magamot ang kanyang mga sugat bago maimpeksyon. Baka mas lumala pa at di maagapan. Lumabas na ng silid ang dalawang lalaki. Naiwan si Aling Belen sa loob. Doon lamang parang naramdaman ni Joaquin ang panghihina dahil sa awa habang iniisip ang hirap na dinanas ng kanilang bisita. Lalo pat panay ang daldal ng kanyang tiya mula sa loob ng silid at sinasabing napakaraming sugat sa katawan ang pasyente. Sinasabi nito na maraming latay ito, parang pinalo ng latigo. Nang matapos ang kanyang tiya Belen sa loob, ay tinawag na niya ang mag-ama. Pakiramdam ni Joaquin, ang bawat hakbang niya ay tila napakabigat. Parang may bato na nakadagan sa kanyang mga paa. Bakit po, tiya? Alam mo bang marami siyang sugat sa katawan? Sa palagay ko ay naging biktima ito ng isang karumal-dumal na krimen. Hindi natin alam, baka ginahasa o kaya naman naku po, dapat hindi mo ginawa ito, iho. Po? Aba, teka po. Hindi po akong gumawa sa kanya niyan, tiya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sana ang ginawa mo nung nakita mo siya tumawag ka na sana ng barangay. Dapat ipinaalam mo sa mga otoridad ang mga ganito kasi hindi mo alam, baka madamay ka pa. Hindi naman po siguro, tiya. Nataranta lang po talaga ako kanina kasi nga po nalaman kong buhay pa kaya dinala ko agad dito sa bahay para magamot po ni Itay. Maganda nga ang hangarin mo. Pero alam mo naman ang isip ng mga tao, di ba? Hindi ko sinasabing masama ang tumulong. Ayoko lang na baka dahil sa pagtulong mo, ikaw naman ang mapahamak. Salamat po sa paalala, tiya. Hayaan niyo po, tatandaan ko po yan sa mga susunod na pagkakataon. O siya. Tignan mo. Kawawa naman siya, Sino kaya ang may kagagawan nito sa kanya? Saka paano kaya ito napadpad sa ilog? Yun na nga po Hindi ko nga po alam kung paano siya napadpad sa ilog. Malayo naman po yun sa baryo. Imposible namang maanod siya ron wala namang malakas na ulan. Hindi rin po mataas ang tubig. Habang nag-uusap sila, ay inihanda naman ni Mang Berting ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Napansin ni Joaquin na tila nanginginig ang katawan ng babae. Napakunot ang noo niya at mabilis na lumapit. Sinalat niya ang noo ng babae at agad niyang naramdaman ang mainit na temperatura nito. Tay, may lagnat po siya. Masyadong mainit ang katawan niya. Sandali na lang at makukumpleto ko na mga kailangan ko.
Joaquin, ang mabuti pa kumuha ka na ng palangganitang may maligamgam na tubig. Sige po, Chang. Saglit lang po. Bago makaalis si Joaquin, ay nakita niyang mabilis din na kumilos ang kanyang tiya upang kumuha ng malinis na tela sa kanyang kabinet. Samantalang ang kanyang ama naman, nang matapos maihanda ang mga halamang gamot, ay lumapit na rin upang simulan ang panggagamot nito. Agad na nakabalik si Joaquin sa kwarto at nakita niyang iniligay na ng kanyang ama ang palad sa noo ng babae at nakumpirma na nilalagnat nga ito. Napapailing ang matandang albularyo. Sinabi nito sa anak na kailangan maagapan agad ang karamdaman nito. Mabilis nitong hinalo ang halamang gamot na mabisa para pababain ang lagnat at pinainom sa dalaga. Nang makasigurong nainom na ang gamot, nagsimula siyang gamutin ang mga sugat nito. Isa-isa niyang nilinis ang mga sugat gamit ang mga halamang may antiseptikong katangian at tinapalan ng dinikdik na dahon na kilala sa mabilis na pagpapagaling ng sugat. Wala pa ring malay ang dalaga. Tiis na siya sa ngayon. Hayaan na lang muna nating makatulog siya para makapagpahinga ang kanyang katawan at mabilis na makabawi ng kanyang lakas. O siya, aalis na ako kuya. Aasikasuhin ko pa ang mga pamangkin mo. Kung may kailangan kayo ay tawagin niyo lamang ako sa bahay ha. Heto nga pala mga ekstrang damit para sa kanya. Salamat sa tulong mo, Belen. Walang anuman kuya. Pero pakiusap, pagsabihan mo itong alak mo. Delikado tong ginawa niyang to. Hindi lahat ng pagtulong ay maganda. Minsan, naghahatid ito ng kamalasan at kapahamakan sa iba. Oo nga makulit din talaga. Palagi ko naman pinagsasabihan kaso talagang nagmana yata sa akin ng kabataan ko. Sinabi ko nang sa'yo nagmana ang anak mo. Ay nako. O siya Joaquin, yung mga payo ko sa'yo ha. Palagi mong isaisip yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tiya. O siya, sige. Ako din. Kailangan ko na magpahinga. Medyo nakakaramdam na ako ng pagod dahil sa dami ng mga nagpapagamot maghapon. Sige ho, tay. Magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala dito. Masabi ko lang, no. Napapansin ko kasi na marami sa mga naging pasyente natin ngayong araw ay karamihan babae at puro dalaga pa. Ano kaya ang nangyayari sa baryo natin? Oo nga po Daming nasisiraan ng ulo. Hindi ko po maisip kung bakit ganun. Ay nako. Siya, sige na ho tay. Magpahinga na po kayo. Tatawagin ko na lang po kayo kapag may kailangan ako. O siya, bantayan mo siya maigi ha. Kung gusto mo dito ka na lamang sa sala matulog para mas madali mo mabantayan ang babae niyan. Nang gabing yon, mahimbing na nakatulog si Joaquin. Gayon din ang ama niyang si Mang Berting. Pareho silang pagod. Si Joaquin mula sa mga mabibigat na gawain sa bukid at si Mang Berting naman ay sa pag-aalaga at panggagamot sa mga tao sa kanilang nayon. Kinabukasan ay maagang nagising ang matandang albularyo upang mag-asikaso. Saka naman dumating ang kanyang kapatid na si Belen at ito na ang nagluto ng kanilang agahan. Dahil nga matagal nang wala ang asawa ng matandang albularyo, ay ang kapatid na nito ang nag-aasikaso ng mga kakainin nilang mag-ama. Bukod kasi sa maaga minsan ang mga pasyente ni Mang Berting, ay may trabaho pa si Joaquin, kaya naman masyado ng gahol ang mga ito sa oras. Sakto namang pagkagising ni Joaquin ay nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa. Ngunit nanatili lamang siya sa sala at hindi pa magawang bumangon. Napansin niyang may kinausap ang kanyang tiya. Sandali siyang pumikit ng bahagya at nakiramdam muna sa paligid. Ang nakita ng kanyang tiyay ay ang dalaga na lumabas ng kanyang silid. Nang silipin ito ni Joaquin, ay napansin niyang bagamat daan-daan pa rin itong kumikilos at mukhang nangihina pa. Ngunit bumalik na sa dating kulay nito ang kanyang muka. Hindi natuyo at namumutla ang labi tulad kagabi. Ay magandang umaga sa'yo, iha. Mabuti't gising ka na pala. Magandang umaga rin po.
pa. Parang nahihiya ka pa ha. Halika na't maupo ka rito nang nakakain ka na. Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Tia Belen. Ikaw, Iha, anong pangalan mo? Teresa po. Aba, napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa magandang dilag na kagaya mo. O siya, dito ka na maupo. Pwede po bang magtanong? Nasaan po ako? Bakit po ako nandito? Oh, mamaya na namin sasagutin ang mga tanong mo ha. Kumain ka na muna. Sige, tatawagin ko lang yung mag-ama. Napansin ni Joaquin na nag-aatubili si Teresa, pero sa huli, sumunod din siya kay Aling Belen at naupo sa harap ng lamesa. Tahimik lang si Joaquin habang pinagmamasdan siya. Sinubukang basahin ang bawat kilos at ekspresyon ng dalaga. Hoy, binata! Gumising ka na at gising na yung bisita niyo. Abay, nakakahiya sa magandang dalaga. Ilang saglit pa, bumangon na rin si Joaquin. Pagbangon niya, napatigil siya nang makita si Teresa, ang dalagang sinagip niya kahapon na nakaupo sa hapag at nakangiti. Saglit silang nagkatitigan ni Teresa. Nahihiya at tila ba natutunaw sa kanyang upuan. Habang si Joaquin naman ay tila hindi pa rin makapaniwala. Nagising na ang babae. Buhay, ligtas at maayos na ang kalagayan. Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang. Anong pangalan mo? Ako si Teresa. Teresa? Bagay sa'yo ang pangalan mo. Mabuti na lang at nakarecover ka na. Alalang-alala kami kagabi sa'yo eh. Lalo na't hindi namin alam kung ano ba talaga nangyari sa'yo. Maraming salamat sa tulong nyo. Kung hindi dahil sa inyo, ewan ko kung ano nang nangyari sa akin. Naku, wala yun. Mas mahalaga na ligtas ka na ngayon. Pero kung okay lang, pwede mo bang ikwento kung ano nangyari sa'yo? Baka sakaling matulungan ka pa namin. Hindi ko talaga maalala ang lahat. Basta, bigla na lang ako nakaramdam na may humahabol sa akin. Mga taong di ko kilala. Takot na takot ako kaya tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa napadpad ako malapit sa ilog. Sige. Huwag ka mag-alala. Huwag mong pilitin kung hindi mo pa kayang ikwento ang lahat. Ang importante sa ngayon, ligtas ka na. Nandito lang kami ni Tia Belen at ni Tatay para sa'yo. Hay, kumain na muna kayo. Mamaya na ang kwentuhan. Mas importante na malamnan ang tiyan para gumana ang utak. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Kumuha si Teresa ng pagkain, samantalang si Joaquin ay tahimik lang na nag-iisip kung ano pa ang maaari niyang maitulong sa dalaga. Madaming tumatakbo sa kanyang isip pero hindi niya masabi. Sa gitna ng katahimikan, biglang pumasok si Mang Berting sa kusina. Bitbit ang isang lalagyan ng mais na patuka para sa mga manok. Isinabit niya ito sa isang kawit bago naghugas kamay at umupo sa harap ng mesa. Napansin ni Belen ang kakaibang pananahimik ni Mang Berting. Mabigat din ang itsura nito ni hindi man lang nagawang batiin si Teresa na nakaupo sa kanilang harapan. O kuya, ano tahimik ka? May problema ba? Patay na ang 5 sa mga alaga kong manok. Ha? Abay bakit? Nagkasakit ba? Wala naman pong sakit ang mga alaga namin, Tia. Masigla naman sila kahapon. Wala naman talaga silang sakit eh. Pero parang nilapa na mabangis na hayop ang mga alaga ko. Ho? Nilapa na mabangis na hayop? Abay, paano mo naman nasabi yun, kuya? Halos wala na natira eh. Puro balahibo na lang, ulo, paa. Yun na lang ang naiwan sa mga manok ko. May ilang gutay-gutay pa na laman loob ang nagkalat sa lupa. Teka, paano naman po nangyari yun, Tay? Grabe naman po. Oo nga. Abay, sayang naman. Ang lalaki na sana ng manok mo, kuya. Sulit na yung gawing tinola. Tay, hindi po kaya
Ay nako, tumigil ka Joaquin dyan sa iniisip mo ha. Hindi na tinuloy ni Joaquin ang kanyang sasabihin dahil sa nakitang takot at pagkabahala sa mukha ng kanyang tiya. Bagkus ay naibaling na lang niya sa dalaga. Napansin niyang di pa nito inuumpisahan ng kanyang pagkain at parang kay lalim ng iniisip. Nilalaro-laro lang nito ang kutsara at tinidor. Napansin na rin siya ni Chabilen. Ineng, may problema ba? Bakit hindi ka pa kumakain? Ayaw mo ba ang mga inihanda ko? Siguro anak mayaman ka, no? Po? Hindi po. Medyo naiilang lang po ako sa pinag-uusapan po ninyo. Nako pasensya ka na iha ha. Ganito lang talaga kami. Lahat ng bagay na sanay na kaming pag-usapan at di kami namimili ng lugar. Ganun ho ba? O siya, mamaya na lang kasi tayo mag-usap-usap at nang makakain itong bisita natin. Gising ka na pala. Hindi kita kagad napansin. Pasensya na. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw din sa'yo, Iha. Pasensya ka na. Problemado ako sa mga nangyari sa alaga ko eh. Nakakapanghinayang lang kasi. Wala pong problema. Ayos na ayos lang po. Ituloy niyo lang po yung pinag-uusapan ninyo. Yun nga, hindi maganda ang kutob ko sa nangyaring to. Sana'y hindi ito senyales ng mas malala pang problema. Hindi naman po siguro, Itay. Biglang napatingin si Joaquin sa dalaga nang sumubo ito ng pagkain. Inaasahan na ng binata na magugustuhan nito ang inihandang pagkain nito, pero kabaligtaran ang nangyari. Napatingin ang tatlo sa kanya nang makita siyang tumayo ng mabilis at tumungo sa labas ng kusina. Nakaramdam ito ng panghihina at panghihilab ng tiyan, kaya't hindi niya na mapigilan ang pagduduwal. Dali-daling sinundan ni Joaquin si Teresa. Bit-bit ang isang basong tubig. Pagdating niya sa labas, nakita niyang nakaluhod si Teresa sa tabi ng hardin, nagsusuka. Lumapit siya at maingat na inabot ang baso ng tubig sa kanya. Teresa, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Pasensya na. O sige, uminom ka ng tubig. Baka makatulong to sa pakiramdam mo. Heto, Salamat. ayaw mo ba sa pagkain? Hindi naman sa ganun. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Bigla na lang kasing parang humapdi yung tiyan ko. Parang may gumuguhit. Nako, baka mamaya niyan may naging problema din sa tiyan mo maliban sa mga sugat mo sa katawan. Wala ka ba talagang maalala sa mga nangyari sa'yo? Hindi ko talaga alam eh. Wala talaga akong maalala. Halika na, mabuti pa igagawa kita ng gamot na pwede mong inumin. Mabisa yon, isang inuman lang bubuti na kagad ang pakiramdam mo. Ano yun? Isang tasang gatas na may nakababad na bawang. Natigilan si Joaquin sa biglang pagtaas ng boses ni Teresa. Halos lumaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla sa inasal nito. Ilang saglit silang nagkatinginan, kapwa walang umimik. Agad namang napansin ni Teresa ang naging reaksyon ni Joaquin. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakalma ang kanyang sarili at muling nagsalita ng mas mahinahon. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Sobrang dami lang talaga akong iniisip ngayon at inaalala. Nakita ni Joaquin ang pagsisisi sa mga mata ni Teresa, kaya't kahit nagulat siya, sinubukan niyang intindihin ito. Ayos lang, Teresa. Naiintindihan ko. Minsan talaga, mahirap kontrolin ang sarili kapag maraming iniisip at nararamdaman eh. Salamat Ang bait mo. Walang anuman. Tara sa loob. Mabuti pa't magpahinga ka na muna para mas maging maayos na ang pakiramdam mo. Papasok na sana silang dalawa sa bahay nang biglang matigilan si Joaquin. Sa hindi kalayuan, napansin niyang may dalawang sundalo na naglalakad patungo sa direksyon nila. Ang mga sundalo ay sandaling napahinto nang may masalubong na ali at nakipag-usap sa kanya. Ilang sandali pa'y tumangu-tango ang mga sundalo sa sinabi ng ali.
bago sila nagpaalam at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Napansin niya kaagad na napakapit sa kanyang braso ang dalaga at hindi ito mapakali. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang mukha niya ay nagpakita ng takot at pagkabalisa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Teka, bakit Teresa? Bakit parang ang lamig ng kamay mo? Ano nangyari sa'yo? Ngunit si Teresa ay tila bingi sa mga tanong ni Joaquin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa mga sundalong papalapit sa kanila. Habang palapit ng palapit ang mga ito, lalo namang lumakas ang panginginig ng kanyang katawan na para bang siya'y takot na takot. Joaquin, itago mo ako pakiusap! Itago mo ako! Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Bakit kita itatago? Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, ay naramdaman na ng binata ang biglang paghila sa kanyang kamay papasok sa bahay. Naguguluhan man at nag-aalala, ay sumunod na lang siya sa agos. Bitbit pa rin niya ang isang basong tubig sa kamay. Dumiretso sila sa kwarto ni Teresa at nang makapasok na sila, agad din namang lumabas si Joaquin. Nagmamadali. Kaya nang kumatok ang mga sundalo sa kanilang bahay, siya na ang nagpresentang kumausap sa kanila, habang si Teresa naman ay nanatili lamang sa loob ng silid at tahimik na nagtago doon. Napag-alaman ni Joaquin na si Teresa nga ang pakay ng dalawang sundalo. Hindi niya man alam ang buong istorya, ngunit ang takot na nakita niya sa mga mata ng dalaga ang nagtulak sa kanya upang magsinungaling sa mga ito. Nang makaalis na sila, agad niyang hinarap ang kanyang ama at tiyahin. Parehas na nagtanong at nag-alala sa biglang pagdating ng mga sundalo. Joaquin, bakit nagawi dito ang mga sundalo? Anong kailangan nila? May hinahanap daw po silang kriminal. Ano? Kriminal? Ika mo? Opo, tay. Pinatay daw ho ang general nila sa karumal-dumal po na paraan. Halos hindi daw po makilala ang itsura ng general na yun dahil pisana ang ulo nito at nawawala ang utak. Gutay-gutay po mga parte ng katawan. Sa kawakwak din daw po ang dibdib at tiyan. Ang malala pa po, nawawala po ang puso at mga laman loob nito. Diyos ko, mahabaging Diyos! Sino naman ang halangang kaluluwang kayang gumawa ng ganun? Marahil ay may sira sa utak ang gumawa nun sa general. Anong sinagot mo sa kanila? Wala po, tay. Sabi ko na lang po sa kanila wala akong kilalang tao na katulad ng hinahanap nila. Napaisip si Joaquin, kung si Teresa ang hinahanap ng mga sundalo, ibig sabihin ay siya ang pinagbibintangang pumaslang sa general. Ngunit hindi niya mawari kung paano yun magagawa ng isang dalagang tila hindi makabasag ng pinggan. Kaya naman pinabulaanan niya ang mga paratang ng mga sundalong yon kay Teresa at piniling wag na lang sabihin sa kanyang ama at tiyahin na ang babaeng tinulungan nila ang pinagbibintangan ng mga sundalong yon. Pag muna tayong manghusga, Chang. Hindi ho natin alam ang buong istorya Marahil po ay may kasalanan yung general at girantihan lang siya. Hindi yun malabong mangyari, gayong gahama naman talaga ang general na yun Mapang-abuso pa at walang awa sa mga mahihina. Tama ka naman dyan, anak. Subalit kailangan pa rin natin mag-ingat. Baka nga nasiraan na ng bait yung taong yun, kaya ginawa ang ganong bagay. Pambihira. Nakakatakot din lalo't hindi pa nila nahahanap ang salarin. Maya-maya ay baka bigla na lang ulit makapambiktima ang taong yun. Kawawa naman ang mga tao mapapahamak. Sa ganitong pagkakataon, talagang nababahala ako. Kawawa naman ang mga bat. Pagkatapos ng seryosong pag-uusap, nagdesisyon si Joaquin na asikasuhin ang mga gawain sa sakahan. Ngunit bago siya umalis, nilapitan niya ang kanyang tiyahin. Tia Belen, pakisamahan po muna si Teresa dito sa bahay Kailangan ko pa po mag-asikaso sa sakahan Ayoko siyang iwan ng mag-isa, lalo na pagkatapos ng mga nangyari kanina. Oo, Joaquin. Ako na ang bahala sa kanya. Mag-ingat ka sa labas, ha? Opo, salamat po, Tia. Kailangan ko talagang tapusin ang mga trabaho dun Uuwi din po ako agad.
Sumabay na rin si Tatay Berting na matapos magpaalam ay naglakad na rin palabas ng bahay. Tumungo ito sa kamalig upang asikasuhin ang kanyang mga pasyente na bagong dating at naghihintay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagdating ng hapon, habang papalapit sa bahay si Joaquin, ay napansin niyang nakatayo sa malapit sa bintana si Teresa. Tahimik itong nakatanaw sa malawak na palayan, tila malalim ang iniisip. Ang kulay ng langit na mula sa papalubog na araw ay tumatama sa maamong muka ng dalaga. Sa paningin ng binata ay para yung isang larawang iginuhit ng isang magaling na pintor. Gandang-ganda siya sa tagpong yun. Subalit nagtaka siya nang di man lang siya napansin ng dalaga, gayong kumakaway na siya dito. Parang wala sa sarili si Teresa, kaya't nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Teresa, ayos ka lang ba? Nagulat ang dalaga sa biglang pagsasalita ni Joaquin, ngunit agad din siyang bumalik sa realidad. Dahan-dahan siyang tumingin kay Joaquin at pilit na ngumiti. Ikaw pala, Joaquin? Oo, ayos lang ako. Naupo si Joaquin sa gilid ng bintana. Pinapanood si Teresa habang ito'y muling tumingin sa malayo. Alam niyang hindi basta-basta ang iniisip ng dalaga, kaya't minabuti niyang bigyan ito ng espasyo. Ngunit hindi ito umalis, handang makinig kung sakaling gusto nitong magsalita. Teresa, alam mo, kung gusto mong magkwento, nandito lang ako. Huwag kang mahihiya sa akin, ha? Tahimik na tumango si Teresa, ngunit nanatili siyang walang imik. Muling ibinaling ang tingin sa palayan, habang si Joaquin naman ay tahimik ding nanatili sa tabi niya. Teresa, nagmerienda ka na ba? May dala ko ritong kakanin. Nang hindi pa rin tumugon si Teresa, nagdesisyon si Joaquin na tapikin siya sa balikat, sa pag-asang makuha ang atensyon ng dalaga. Ngunit sa kanyang pagdampi, napapitlag si Teresa, para bang nagulat ito at natakot. Agad itong dumistansya sa kanya, lumayo ng ilang hakbang, at yun ay nagdulot ng pagkagulat at pag-aalala para kay Joaquin. Wag! Wag! Halata sa mukha ni Teresa ang takot at pag-aalala, at kahit gusto niyang magsalita, tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Napansin ni Joaquin ang kalituhan at takot sa mga mata ng dalaga, at nagsimulang mag-alala na baka may mas malalim na dahilan sa kanyang naging reaksyon. Teresa! Teka, natatakot ka ba sa akin? Wag kang matakot. Wala akong intensyong saktan ka. Joaquin, pasensya na. Natakot at nabigla lang ako. Hindi mo naman kasalanan. Ano bang problema? Pwede kang magsabi sa akin. Nakita niya ang pagbalatay ng takot at pag-aalangan sa mukha ng dalaga. Kaya naman napabuntong hininga siya at humakbang paatras. Muling tumigil si Joaquin, nakikiramdam sa bawat salita at kilos ng dalaga. Alam niyang may malaking lihim na pilit itinatago si Teresa. At sa kabila ng kanyang pagnanais na malaman ang totoo, naisip niyang baka hindi pa ito ang tamang panahon. Walang problema, Teresa. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo akong sagutin. Ito. Pwede na ba yung ganito kalayo? Hindi ka na ba natatakot sa akin? Tandaan mo, pwede mo akong maging isang kaibigan. Kaibigan? Oo, kaibigan. Bakit? Wala naman. Sandaling binalot ng katahimikan ang buong silid, at tila huminto ang oras. Napapaisip ang binata sa mga susunod niyang gagawin. Hindi niya alam kung paano lulutasin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mukha ng dalaga, ay napansin niyang kumikislap ang mga mata nito. Nang tingnan niyang mabuti ay napagtanto niya na tumutulo na ang masaganang luha mula sa mga mata ni Teresa. Teresa? Ano nangyayari? Hindi pa rin sumagot si Teresa, ngunit naramdaman ni Joaquin ang lalim ng kanyang kalungkutan.
Wala siyang ideya sa mga dahilan ng mga luha ng dalaga, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Nag-aalangang hawakan ang balikat ni Teresa, ngunit nang lumapit siya, hindi na ito umatras. Teresa, nandito lang ako. Kung kailangan mo maglabas ng sama ng loob, makikinig ako sa'yo. Para naman gumaan ang loob mo. Hindi pa rin umimik si Teresa, ngunit patuloy ang agos ng kanyang luha. Bumabagsak sa sahig na tila walang katapusan. Hinayaan na lang ni Joaquin na manatili sila sa ganoong sitwasyon. Walang salita, walang pilitan. Ang sinag ng papalubog na araw ay tuluyan ng naglaho sa likod ng bundok. Di ko na kaya. Hindi ko na kaya, Joaquin. Sa wakas ay nagsalita na rin si Teresa. Agad na napuno ng pag-aalala si Joaquin dahil sa narinig. Alam niyang mabigat ang dinadala ng dalaga at sa simpleng salitang yon, nabatid niya ang lalim ng sakit na bumabalot sa puso nito. Nais niyang tulungan ang dalaga, ngunit hindi niya alam kung paano, kaya't nanatili siyang tahimik, handang makinig sa anumang nais nitong sabihin. Ipinaramdam ni Joaquin ang kanyang pagmamalasakit para sa dalaga habang patuloy sa pagluha ito. Maya-maya pa ay pinahid ni Teresa ang kanyang mga luha, saka nagsalita habang ang tingin ay naroon pa rin sa malawak na palayan. Tahimik ang dating buhay ko sa probinsyang pinanggalingan ko, Joaquin. Pero isang araw, bigla na lang may dumukot sa akin, kasama ang iba pang mga kababaihan. Hindi umimik si Joaquin at hinintay lamang ang susunod pang sasabihin ni Teresa. Nakita niya ang panginginig ng mga nakakuyom na kamao ng dalaga hanggang sa muli itong magsalita. Mga baboy! Mga baboy sila, Joaquin! Mga baboy sila! Anong ibig mong sabihin, Teresa? Hindi ko maintindihan. Binaboy nila ako! Ginahasa nila ako! Mapaumaga, tanghali, at sa gabi. Kahit pa madaling araw, kung kailan sila abutin ng kanilang tawag ng laman, gagawin nila ang pang-aabuso sa akin. Lalong-lalo na ang general na yon. Hindi ko siya mapapatawad. Silang lahat, mga hayop sila, mga baboy, baboy! Napatda si Joaquin dahil sa mga revelasyong narinig niya mula kay Teresa. Wala siyang magawa ng tuluyan ng pumalahaw ang dalaga. Yumuyugyug pa ang balikat nito habang umiiyak. Teresa, hindi makatarungan ang ginawa nilang yun sa'yo. Gaganti ako sa kanila. Gagantihan ko sila. Lahat sila. Wala akong palalampasin. Nagulat si Joaquin sa bigat na mga salitang binitiwan ni Teresa. Nararamdaman niya ang umaapoy na galit na bumabalot sa puso ng dalaga. Isang galit na tila mas matindi pa sa inaasahan niya. Hindi niya lubos na maunawaan ang lahat ng pinagdaanan ni Teresa, ngunit nararamdaman niya ang puot na dala nito. Pero Teresa, patay na ang general. Alam ko. Paano mo nalaman? May pakpak ang balita, Joaquin. Saka mabuti nang mamatay ang hayop na yon. Masyado siya kasing hayok sa laman. Pero hindi pa sapat yun. Gusto ko, lahat ng bumaboy sa akin, magbayad sa ginawa nila. Teresa, alam kong galit ka. Pero hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo kailangan maging katulad nila. Hindi nila alam kung ano kaya kong gawin. Sinira nila ako, Joaquin. At hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Hindi mo kailangan maging katulad nila, Teresa. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang lahat ng nangyari sa'yo. Baka kasi saktan ka nila o di naman kaya lalo ka lang mapahamak. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, Teresa. Tutulungan ka namin na makapagbagong buhay muli.
Pero sinira ng mga hayop na yun ang buhay ko. Marumi na akong babae ngayon. Dinumihan nila ang pagkatao ko. Winasak nila. Kinuha nila ang puri ko. Mga wala silang konsensya. Kaya bakit ako mangingiming gantian ng mga katulad nila? Wala akong pakialam kahit na mapunta pa ako sa impyerno. At kung sakali man, isasama ko silang lahat doon. Habang lumalalim ang gabi, nanatili sa isipan ni Joaquin ang mga binitiwang salita ni Teresa. Hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim hanggang sa dahan-dahan siyang kinain ng antok. Dala ng pagod sa buong araw na trabaho at ang bigat ng mga alalahanin. Hindi niya namalayang unti-unti na siyang nawawala sa ulirat. At sa kanyang pagkakatulog, hindi niya napansin ang pagbangon ni Teresa mula sa higaan. Tila wala sa sarili ang dalaga at naglakad palabas ng kwarto para bang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Walang direksyon ang kanyang mga mata na para bang wala siyang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Sa paglabas ng silid, nadaanan ni Teresa si Joaquin na mahimbing ang tulog sa isang mahabang kawayang bangko sa sala. Nakanganga ito, humihilik pa, walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Hindi man lang ito nagising o nagambala sa pagdaan ng dalaga. Dire-diretso si Teresa patungo sa pintuan. Binuksan ito ng walang ingay at tahimik na lumabas ng bahay. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, tahimik niyang tinahak ang daan patungo sa kulungan ng mga manok sa katabing bahay. Ang kanyang galaw ay mabagal, ngunit tiyak. Pagdating sa kulungan ng mga manok, lumuhod si Teresa at marahang binuksan ang gate. Ang mga manok ay nagising, ngunit wala sa kanila ang nakaramdam ng takot o panganib. Marahil ay dahil sanay sila sa presensya ng mga tao. Nang makapasok na siya, mabilis niyang dinakma ang isang walang kalabang-labang manok. Sa isang iglap, sinimulan niyang ngasabi nito, animoy isang mabangis na hayop. Walang pagtutol, walang pag-aalinlangan. Tuluyan niyang kinain ang kawawang hayop. Nilulunod ang sarili sa kanyang hindi mapigilang uhaw at gutom. Ang tahimik na gabi ay nasira ng mahihinang tunog ng kanyang pagnasab sa laman ng manok. Tila wala sa kanyang sarili ang dalaga. Hindi niya namalayan ang bawat patak ng dugo na umaagos mula sa kanyang bibig at dumadaloy sa kanyang kamay. Kinaumagahan ay binulabog si Joaquin ng ingay na nanggagaling mula sa labas. Pupungas-pungas siyang bumangon sa kasumilip sa bintana. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay na nagkukumpulan. Kasama noroon ang amang si Berting at tiyahing si Bilen. Bumangon naman siya at nagtungo sa kusina upang magmumog. Pagkatapos ay lumabas na rin siya upang puntahan ang mga nagkukumpulang tao. Tay, anong meron? Ba't ang ingay? Tingnan mo anak, patay na rin ang mga alagang manok ni na paring Gusting. Nakikita mo ba yan? Katulad ng sinapit ng mga manok na yan sa mga alaga natin. Hindi batid ni Joaquin kung bakit biglang gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan ng mga sandaling yun. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari at panay ang pambibiktima ng kung anumang nilalang sa kanilang lugar. Pagbalik niya sa kanilang bahay, ay nadatnan niya si Teresa sa sala. Tahimik itong nakaupo habang may isang tasa ng mainit na kape sa harapan. Teresa, magandang umaga. Gising ka na pala. Nag-almusal ka na ba? Tara, kain tayo. Sina tatay naroon pa sa kabilang bahay at nakikiusyoso. Piping umiling ang dalaga na siyang ikinakunot ng noon ni Joaquin. Nagtataka siya sa malamig na pakikitungo ni Teresa sa kanya, ngunit imbis na tanungin ang dalaga, ay ipinilig na lamang niya ang ulo sa kaiiling-iling na tumungo sa kusina. Pagdating doon, ay nakita niyang tumayo ang dalaga at diretsyong bumalik sa kanyang silid. Kumuha na ng plato ang binata at nagsandok ng kanyang makakain. Habang kumakain, ay pumasok ang kanyang ama at tiya. Joaquin, mamaya pagkatapos ng gawain mo sa sakahan, ay umuwi ka kagad dito sa bahay ha. Delikado
Baka mamaya hindi lang pala mga hayop ang binibiktima ng nilalang na hindi natin alam kung ano. Sa palagay niyo po ba may naligaw na namang aswang dito sa ating baryo? Diyos ko, naman sana. Nakakatakot. Bay, akala ko tapos na ang kalbaryo ng baryo natin sa mga aswang-aswang na yan. Pero ito at parang may panibago na naman. Mukhang bagong sibol ang isang yan. Kaya parang pinagpapraktisan lang ang mga manok. Tapos sa susunod ay tao na. Kailangan na nating makilala ang pesteng yon para hindi niya na masaktan ang mga mahal natin sa buhay. Huwag po kayong mag-alala, tiya. Aalamin ko po ang misteryo sa pagkamatay ng mga alagang manok dito sa atin. Mabuti pa nga, pamangkin. Teka, nasaan na ba si Teresa? Kumain na ba siya? Nagkakape po, nandun po siya sa may kwarto. Inaya ko na nga po siyang kumain pero mukhang ayaw niya po Parang nagiging pihikan na yata sa pagkain ng batang yon. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Aba hindi ko na siya naaabot ang kumakain. Hindi na rin masyadong lumalabas. Masama pa rin ba ang pakiramdam niya hanggang ngayon? Mukha naman po siyang masigla, tiya. Magaling na rin po ang mga sugat niya, maliban dun sa mga malulubha. Naninibago pa dito sa atin. Alam niyo po, kakaiba po ang ugali niya pero hindi ko matukoy kung ano Ganun talaga ho ang mga babae. Masanay ka kung sakaling nahihirapan kang ispilingin sila. Ganun po ba yun? Ay siya, uuwi na muna ako at magluluto pa ako ng pagkain namin, ha? Sige, Bilin. Salamat, ha. Mag-iingat ka dyan sa daan. Hindi natin sigurado kung sa gabi lang nang bibiktima yung aswang. Nako kuya, subukan niya nang makatikim siya sa akin. Aba, ang tapang ng tiya ko Kahit kailan talaga bolero ka. Aalis na ako. Oy, Joaquin, ha? Huwag kang papagabi sa labas. Si Teresa, bandayan mo rito. Opo, tiya. Pagdating ng hapon, muling nakasalubong ni Joaquin ang dalawang sundalong naghahanap kay Teresa nung nakaraang araw. Hindi niya maiwasang kabahan nang makita ang seryosong ekspresyon ng mga ito habang papalapit sa kanya. Agad nila siyang tinanong kung nakita niya na ba ang babaeng hinahanap nila. Kahit alam ni Joaquin na mapanganib kapag nalaman ng mga itong nagsisinungaling siya, ay pinrotektahan pa rin niya ang dalaga laban sa mga ito. Sinabi niyang wala pa rin siyang nakikitang ganung itsura ng babae. Nagkatinginan ang dalawa at parang hindi naniniwala sa kanya. Mas pinanindigan niya ang pagsisinungaling sa pamamagitan ng pagpapanatili niya ng kalmadong anyo. Matapos ang ilang sandali ay muling nagpaalam ang mga sundalo nang wala nang mapala ang mga ito sa kanya. Habang papalayo ang mga ito sa kanya ay patuloy na nakatingin sa kanila ang binata. Naglalaro sa isip niya na kailangan nila mag-ingat, lalo na dahil baka kung may makakitang iba sa babae ay isuplong sila sa mga masasamang sundalo na yon. Pagpasok ni Joaquin sa kanilang bahay ay nakita niya si Teresa sa kusina. Nagluluto ito ng kakainin nila para sa hapunan. Nagtaka pa siya nang batiin siya nito at alokin ng kape. Aba, ayos ka na ba, Teresa? Parang ang saya mo ngayon Anong meron? Wala to, Joaquin. Naisip ko lang na wala namang mangyayari kung patuloy ako magmumukmok. Kailangan ko nang ituloy ang buhay ko. Yan, tama yan. Natutuwa ako sa sinabi mong yan, Teresa. Saka naisip ko na tama ka. Siguro hahayaan ko na ang karma na maningil sa kanila. Umaasa ako na darating ang hustisya sa tamang panahon. Tama yan. Hindi man maibabalik ang kinuha nila mula sa'yo, magagawa mo naman baguhin ang takbo ng buhay mo. Magsimula ka ulit at maging masaya sa ikalawang buhay na ibibigay sa'yo. Salamat, Joaquin. Buti na lang at nariyan ka. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. At salamat kasi tinulungan mo akong magtago. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Joaquin kung gaano talaga kaganda ang mukha ni Teresa nang makita niyang ngumiti ito. Napakatamis ng ngiting iginawad nito sa kanya kaya nahawa na rin siya at ngumiti na rin. Pagkaraan ng ilang araw
ay unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa kanilang baryo. Wala nang napapabalitang mga hayop na namamatay sa kanilang lugar. Bagay na ipinagpapasalamat ng mag-ama na sina Joaquin at Mang Berting. At habang lumilipas ang mga panahon, ay unti-unting nagkapalagayan ng loob sina Teresa at Joaquin. Sa kabila ng mga misteryong bumabalot sa pagkatao ng dalaga, naging malapit sila sa isa't isa. Nakita ni Joaquin ang kagandahan at kabaitan ni Teresa, at hindi naglaon ay nagsimula na siyang manligaw sa babae. Sigurado ka na ba? Kasi Joaquin, ayaw kitang itali sa isang relasyon na alam kong hindi ka naman tunay na magiging maligaya. Ano ka ba, Teresa? Bakit mo nasasabi yan? Alam ko na ikaw ang itinitibok ng puso ko. Maniwala ka. Seryoso ako sa'yo. Saka, hindi naman ako katulad ng iba na katawan lang ang habol sa'yo. Pero Joaquin, marumi akong babae. Baka nakakalimutan mo nangyari sa akin. Wala akong pakialam doon. Nakahanda akong itayo ang dignidad mo bilang isang babae. Tanggap ko ang lahat sa'yo. Maniwala ka sa akin, maging sino ka man. Pero marami namang ibang babae dyan na mas karapat-dapat na mahalin mo. Hindi yung isang tulad ko. Baka kasi magsisi ka lang at magkasakitan pa tayong dalawa kapag nagkataon. Hinawakan ni Joaquin ang mga kamay ni Teresa. Nakita niyang napapaluha na ang dalaga dahil sa mga negatibong laman ng isip nito. Pinaharap niya ang dalaga sa kanya at saka pinahid ang mga luhang dumaloy sa pisngi nito. Mahal kita, Teresa. Mahal na mahal kita. Kahit sino ka pa. Natigilan ang dalaga. Nakita niya na sinsero ang lalaki sa lahat ng mga sinasabi nito. Kita niya kung gaano kadeterminado ito para lang makuha ang matamis niyang oo. Napangiti naman ang dalaga. Sigurado ka ba, Joaquin? Kasi kung totoo yan, hindi ko na itatago ang nararamdaman ko. Kasi Joaquin, ang totoo ang totoo, mahal na din kita. Talaga? Talaga, Teresa? Totoo ba yan? Oo, Joaquin. Nakita ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sobrang bait mo. At hindi ko na kayang pigilin pa ang nararamdaman ko. Mahal na rin kita. Mahal na mahal kita, Joaquin. Yes! Salamat, Teresa. Hinding-hindi kita sasaktan at lolokohin. Mamahalin kita ng buong puso, gaya ng nararapat para sa'yo. Salamat, Joaquin. Mahal na mahal kita. Nagyakap silang dalawa at magkaakbay na pinanood ang paglubog ng araw. Masayang masaya si Joaquin ng sandaling yun. Kinagabihan, sa gitna ng masarap na pagkain, inipon ni Joaquin ang lakas ng loob upang ipaalam sa kanyang ama na si Mang Berting na nobya niya na si Teresa. Agad namang sumilay ang ngiti sa matandang albularyo. Bagay na bagay kayong dalawa, anak. Talaga po, Itay? Abay, oo. Itong si Teresa, hindi lang ganda ang nakikita ko sa kanya. Alam ko na magiging mabuti siyang may bahay sa'yo pagdating ng araw. Itay naman, asawa na kaagad. Kakasimula pa lang namin eh. Nako dun din naman patungo yun eh. Pero anak, masaya talaga ako para sa inyong dalawa. Sana ay maging matatag ang pagsasama ninyo. Masaya ako na maging bahagi ka ng pamilya namin, Teresa. Sabi nito habang iniaabot ang kanyang kamay kay Teresa bilang tanda ng kanyang pagtanggap sa relasyon nila. Masaya ang lahat, tila ba walang problema sa mundo. Ngunit ang kasiyahang yon ay nabahiran ng pag-aalala nang biglang mapansin ni Joaquin na parang biglang nagbago ang aura ng babaeng minamahal. Napansin niyang may luha sa mga mata ng babae. Naisip tuloy ng binata na maaaring naalala na naman ito bigla ang pait ng mga pinagdaanan nito. Inabutan niya na lamang ng pagkain ang dalaga at sinubukang pasayahin sa pamamagitan ng pagkakwento ng mga masasaya at nakakatawang kwento,
kasama ang kanyang ama. Pagsapit ng hating gabi ay naalimpungatan si Joaquin nang makarinig ng malakas na kaluskos mula sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na huni ng ibon. Umieko ito sa katahimikan ng gabi. Nakaramdam ng kakaiba ang binata. Naging alerto siya at lalo'y naaamoy niya ang isang pamilyar na amoy na ayaw niyang nalalanghap. Na amoy ng isang aswang. Mabaho at umaalingasaw na parang galing sa nabubulok na laman. Kilalang kilala ni Joaquin ang amoy na yon. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang tokador kung saan nakalagay ang mga gamit nilang mag-ama sa pangangaso. Isang malakas na pagaspas ng pakpak ang kanyang narinig papalayo. Tama nga ang hinala nila Itay at Siabilin. May aswang na naman dito sa baryo. Kailangan malaman ito ni Itay. Pero sa ngayon ay susubukan kong sundan kung saan papunta ang nilalang na yon. Mahirap na. Baka mambiktima ng taong walang kamalay-malay. Sinundan ng binata ang tunog hanggang sa makarating siya sa bukid. Habang papalapit siya ay naririnig niyang tila pahina ng pahina ang tunog ng aswang. At pagkaraan ng ilang sandali ay nakita niya sa itaas ang isang nilalang na may malalaking pakpak. Paikot-ikot ito na parang may pinupuntirya na madagit. Nang tingnan niya kung saan nakatuon ang pansin ng aswang ay sa isang kalabaw na nakatali sa puno. Agad na bumaba ang nilalang na yon at pagsayad ng mga paa nito sa lupa ay nakita ni Joaquin ang kabuang anyo nito. Lalo pat nagbago ito ng anyo. Mas nagmukhang tao ito, ngunit mukha pa ring halimaw dahil sa sabog-sabog nitong buhok. Nanlilisik ang mga mata. Meron din itong mahabang pangil at may matutulis na kuko. Walang ginawa ang binata. Pinanood lang niya ang ikinikilos ng aswang. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno at iniiwasang makagawa ng anumang ingay upang di magambala ang aswang. Walang sinayang na pagkakataon ng aswang. Dagling sinunggaban ang walang kalaban-laban na kalabaw. Hindi ito huminto hanggang sa makuha ang lahat ng laman loob ng kawawang hayop. Lahat ng laman loob. Bawat tipak ng karne ay nilantakan nito na para bang wala ng bukas. Nang mapawi ang uhaw at gutom ng nilalang, iniwan niya ang kalabaw na halos butot balat na lamang ang natitira. Naiwang tulala ang binatang si Joaquin. Kinabukasan, narinig ng binata ang malakas na tinig ng kanyang Siabilin na humahangos. Nahulaan niya na kagad kung ano ang ipapamalita nito. Ay, Diyos ko! Diyos ko, kuya! Diyos ko! Ano tingal na hingal ka? Ano ba nangyari sa'yo? Nako, may masamang balita. Aswang bumalik na naman at may bagong ginawang pamimeste dito sa barangay natin. Ano? Bumalik na naman ang hayop na yon? Oo, kuya. Kaninang umaga, balitang-balita ang pagkamatay ng kalabaw ni Aling Dolor. Wala nang natira sa kalabaw. Butot balat na lang ang naiwan. Mukhang mas nagiging mapanganib ang aswang na yon. Hindi na sapat sa kanya ang karne ng manok, kaya naman kalabaw na ang tinira niya. Sa susunod niyan, ay baka tao na. Huwag naman sana, kasi kawawa naman ang mga bata. Kawawa naman ang mga taong naghahanap buhay. Mga perwisyo talaga ang mga yan. Kung bakit naman kasi napakabenta ng lugar natin sa mga naliligaw na aswang. Tia Bilen, ang puso mo. Huminaw ka lang at baka mapano ka at atakihin ka pa sa puso. Natatakot lang talaga ako, iho. Grabe na ang ginagawang pamimerwisyo ng aswang na yan dito sa lugar natin. Mukhang kailangan na nating kumilos, Joaquin. Dating gawi. Opo, Itay. Ang mag-ama ay kilala din sa kanilang baryo bilang mga tirador ng aswang. Bata pa lamang si Joaquin noon nang una siyang may nakasagupang aswang kasama ang kanyang ama. Dati ay isang bagong aswang din ang kanilang nakalaban. Isang dayo na walang awang pumapatay ng mga bata para maipanlaman sa kanyang tiyan. Matagumpay na napaslang ng mag-ama ang aswang na yon. Sa kabuuan ay halos 3 aswang na rin ang kanilang napapatay at isa naman ang nakatakas. Ika-5 na ngayon ang aswang na pumatay sa kalabaw ng kanilang kababaryo. Bagamat sumang-ayon si Joaquin sa sinabi ng kanyang ama, ay may isang bahagi sa kanyang puso
na nagsasabing parang ayaw niyang ituloy. Bigla niyang naisip ang kanyang kasintahan. Hindi niya malaman kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman at hindi niya nagugustuhan ang bagay na yon. Kailangan kong kumilos at alamin na mag-isa kung siya nga ba yun. Pero sana hindi. Anong ibinubulong-bulong mo dyan, anak? May hinala ka na ba kung sino ang aswang? Wala po, Itay. Hindi ko pa po kilala ang aswang. Alamin mo, alam kong diyan ka magaling sa pag-iimbestiga. Sa lalong madaling panahon, alam kong mahahanap mo ang aswang. Opo, Itay. Gagawin ko po. Huwag po kayong mag-alala. Kinagabihan ay sinikap ni Joaquin na huwag matulog. Sa sala ay nakiramdam siya. Gising na gising at nag-aabang ng mga susunod na magaganap. Maya-maya pa ay nakita niyang lumabas si Teresa at patingkayad pa itong naglalakad na tila iniingatan nitong makalikha ng ingay ang kanyang paglalakad. Labis ang kabang naramdaman ng binata sa pagkakataon na yon at pilit na ipinagdarasal na sana ay wag, na sana ay hindi magkatotoo ang kanyang hinala. Nang buksan ni Teresa ang pinto ay laking gulat niya nang makitang nagbago ito ng anyo at naging isang malaking ibon at lumipad ito papalayo sa kanilang bahay. Mabilis na kumilos ang binata at sinundan ang nilalang na yon. Tanging tunog at amoy lamang ang kanyang naging basihan upang masundan ang aswang. Isang orasyon ang kanyang pinakawalan sa hangin. Maya-maya pa ay bigla niyang naisip na posibleng sa kampo ng sundalo tutungo si Teresa. Mabilis siyang tumakbo upang sundan ito. Sa isip ay kailangan niyang mapigilan ang dalaga at ayaw rin niyang mapahamak itong muli sa kamay ng mga abusadong sundalo na yon. Nang malapit na siya ay napansin niyang nakadapo sa isang malaking puno ng akasya ang kanyang kasintahang naging isang malaking ibon. May tinatanaw ito at tila may pinapanood. Inakyat niya ang isang puno at doon siya nagkubli. Tanaw niya mula roon ang nagkakasiyahang mga kalalakihan. Biglang nakaramdam siya ng ngit-ngit nang makitang may pinagkakaguluhan ng mga ito na isang matandang pulubi. Labis ang pagmamakaawa ng pulubi na wag siyang saktan, subalit parang bingi ang mga ito. Duguan na ang muka ng matanda. Puro na mga galos at pasa ang mga braso't binti nito. Saka lang siya tinigilan ng mga walang awang sundalo nang halos hindi na ito makatayo sa kanyang kinauupuan. Bago pa umalis ang isang sundalo, ay sinipa niya ng malakas ang matanda sa ulo, dahilan upang mapadaing ito at mapahiga ng tuluyan sa maalikabok na lupa. Napatingin si Joaquin sa aswang. Ngayon ay alam na niya kung gaano nga kahalang ang bituka ng mga taong yon. Malayong malayo sa mga nakilala niyang sundalo na nadestino sa kanila. Mga mapang-abuso sila at labis sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Silang dapat ay tagapagpatupad ng katahimikan at kapayapaan, subalit sila pa ang mas kinatatakutan dahil sa kanilang mga masasamang gawain. Maya-maya pa ay napansin niyang tila nagpaalam ang isang sundalo sa mga kasamahan nito. Papunta ito sa isang masukal na bahagi ng kampo. Medyo papalapit yon sa lugar niya. Napansin ng binata na pagewang-gewang ito sa paglalakad. Napansin niyang kumilos ang aswang. Sinusundan nito ang walang malay na lalaki. Bagamat parang nahuhulaan na ni Joaquin ang susunod na mangyayari, ay nanatili lang siya sa kanyang pinagtataguan. May bahagi sa puso niya na nagsasabing hahayaan na lamang niya ang nilalang na yon sa gusto nitong gawin. Maya-maya pa ay bigla na ngang inatake ng aswang na yon ang sundalo. Dinagit niya yon at inilipad sa ere. Saka ito binitawan. Patay ito ng tuluyang bumagsak sa sementong kalsada. Bumaba ang aswang at pinagtutuka ang tiyan ng bangkay. Tila gutom na leon. Walang awang nilantakan ni Teresa ang katawan ng sundalong sumipa sa matandang pulubi kanina. Hindi siya tumigil hanggang sa makontento siya. Nanatiling nanonood lang ang binata at hinahayaan lang niya ang aswang sa ginagawa nito. Bumalik sa itaas ng puno ang aswang. Walang kamalay-malay na may isang nilalang din na nanonood sa kanya. May dalawa pang sundalo na lumabas ng kampo. Hindi nila alam
na ang kanilang kamatayan ay nagmamasid na sa dilim. Tahimik na nakamasid lang si Teresa at maya-maya pa ay sinundan din ang dalawa. Walang kaalam-alam ang isa na tinangay na pala ng aswang ang kanyang kasama at dinala sa talahiban. Pinaslang ni Teresa ang ikalawang sundalo. Patuloy itong nagsasalita, lasing at pasuray-suray hanggang sa mapansin niyang nawala ang kausap. Nangapa ito sa dilim, labis ang pagtataka at takot. Hindi niya alam na sa mga oras na yon, nilalantakan na ni Teresa ang kanyang kasamahan. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa. Nagsisisigaw siya dahil sa takot. Subalit lalo siyang nagimbal nang tumingala siya at nakita niya ang isang pangit at nakakatakot na nilalang na si Teresa. Nang marating nila ang talahiban, ay binitawan na siya ng aswang. Nagpagulong-gulong pa siya dahil medyo matarik ang pinagbagsakan niya. Nabangga siya sa isang bagay. Pagtingala niya ay nakita niya ang magandang mukha ni Teresa. Subalit kapansin-pansin ang likido sa mukha nito, partikular na sa bibig. Napagtanto niya na dugo yun. Teresa! Teresa! Ano nangyari sa'yo? Bakit? Ano pa nga ba sa tingin mo, Domingo? Ibig sabihin, totoo ngang ikaw ang pumaslang sa General? Sabihin na natin ganun nga. Pero kilala mo ko, Domingo. Mabait akong tao. Pero inabuso niyo ako. Akala mo ba, palalampasin ko ang lahat ng kababuyang ginawa niyo sa akin? Tinuring kitang kaibigan. Pero ano tong ginawa mo sa akin? Ipinahamak mo ko. Patawarin mo ako, Teresa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto yun, maniwala ka. Ang galing mo rin magpanggap at umarte, no? Matapos mo akong pagsamantalahan, sasabihin mong hindi mo sinasadya. Nagpakasarap ka at nagpakasasa sa akin. Tapos sasabihin mong hindi mo ginusto. Sinong niloko mo? Parang awa mo na, Teresa. Patawarin mo ako. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo pero parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Marami ang umaasa sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako, Teresa. Huli na para magsisi, Domingo. Kaya magpaalam ka na sa mundong ito. Wag! Bigla siyang sinugod ni Teresa at sa isang iglap ay ibinaon ng aswang ang kanyang matutulis na kuko sa sundalong yon. Ang mga kuko ng aswang ay tila mga kutsilyong sumusugat sa kanyang laman. Napasigaw siya sa tindi ng sakit. Ang kanyang mga hiyaw ay pumaibabaw sa tahimik na gabi. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang kapalaran na kanyang kinatatakutan, ang kamatayan. Sa pagkakataong yon, ay nakita niyang lumipad na palayo ang aswang. Sinundan niya ito at napadpad sila sa gubat. Tagaktak na ang kanyang pawis dahil sa pagod sa pagtakbo at pagsunod sa kanyang nobya. Hanggang sa makarinig siya ng isang malakas na angin galing sa kung saan. Muli niyang pinakinggan ang pinanggagalingan ng tunog nung biglang may sumulpot na isang nilalang mula sa talahiban. Nakita niyang tumalilis papunta sa masukal na gubat ang aswang. Maingat niyang sinundan ang nilalang sa gitna ng madilim na kagubatan. Napunta sila sa lugar kung saan niya natagpuan noon ang dalaga sa ilog. Ang aswang ay nagpalit ng anyo bilang si Teresa. Bumaba ito sa ilog upang hugasan ang mga dugong nagmantsa sa kanyang makinis na balat. Teresa, gulat na napatingin sa kanya ang babae at nanginginig na napaatras. Alam ko na ang totoo. Nakita ko lahat yung ginawa mo ngayong gabi. Huwag kang lapitan, Joaquin. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang matakot sa akin. Gusto ko lang na mag-usap tayo ng mabuti. Para mo ng awa. Huwag mo akong sasaktan. Hindi kita sasaktan. Sino may sabing sasaktan kita? Gusto lang kitang tanungin kung bakit inilihim mo sa akin to. Bakit hindi mo sinabi na Na ganito ko? Na isa akong aswang? Bakit?
Matatanggap mo ba ako kung sakaling malaman mo ng maaga ang katotohanan? Kung ano ang pagkatao ko? Alam kong hindi mo ako matatanggap, Joaquin. Sino nga ba naman na magmamahal sa isang halimaw na katulad ko? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Teresa. Kailanman, hindi ko iniisip na hindi ka kamahal-mahal. Dahil ang totoo, nararapat kang mahalin. At sa maikling panahon na nagkasama tayo, batid ng puso ko na mabuti kang tao. Kaya nga kita nagustuhan at minahal. Pero pistado mo na ako. Alam mo na ang buo kong pagkatao, Joaquin. Pumatak ang luha sa pisngi ng dalaga habang papalapit ito sa kanya. Ipinapaubaya ko na ang sarili ko sa iyo, Joaquin. Total, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Nakaginti na ako sa mga taong lumapastangan at bumaboy sa akin. Sige na, maaari mo na akong patayin. Ayoko na sa buhay na to. Ayoko na. Pagod na ako, Joaquin. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa yun, Teresa. Teka, huli na naman to, di ba? Sabihin mo sa akin na hindi ka na muling mananakit ng mga tao. Tama ba, Teresa? Tama ba? Ano? Mangako ka lang sa akin na hindi mo na to gagawin ulit. At kakalimutan ko lahat ng nakita ko ngayon. Anong sinasabi mo? Hindi ko may papangako sa iyan dahil isa akong halimaw, Joaquin. Aswang ako. Isa akong aswang na palaging natatakam sa karne at dugo. Hindi ako makakapayag, Teresa. Mahal na mahal kita at handa akong tulungan ka. Mas lalong napaiyak ang babae nang yakapin ito ni Joaquin. Walang makakaalam ng sikreto mo, Teresa. Mananatili ito sa pagitan nating dalawa. Kung kinakailangan ilayo kita rito, gagawin ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Dinala ni Joaquin si Teresa sa ilog upang linisan ang mga dugo sa katawan nito. Pagkatapos ay ipinasuot niya sa dalaga ang pang-itaas niya. Mabilis silang umalis sa lugar na yon at umuwi sa kanilang tahanan. Lingid sa kanilang kaalaman ay may isang lalaki na kababaryo nila ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. At noon din ay ipinagbigay alam ito sa iba pa nilang kababaryo. Pagdating naman ng dalawa sa bahay ay nasa kwarto na nito ang ama at nagpapahinga na. Sinamahan ni Joaquin ang nobya sa kwarto nito at saka pinagbihis. Teresa, pwede ba akong magtanong? Marahang tumango ang dalaga habang nakatingin sa kanya ang namumugto nitong mga mata. Paano ka naging ganyan? May lahi ba kayong aswang? Wala. Regalo lang sa akin ang bagay na ito. Regalo? Teka, anong ibig mong sabihin? Isang regalo na hindi ko alam na may taglay na akong ganitong kapangyarihan. Nalinlang ako. Ang sabi ng matanda sa akin, maganda raw na maipasa niya sa akin ito upang makalaban ako sa mapang-abusong mga sundalo. Isang matanda nagbigay sa'yo niyan? Pero bakit mo tinanggap? Yung matandang yun ay pinahirapan din ng mga halangang bitukan hun. Ang sabi niya ay pagod na siya at nais na niyang magpahinga. Kaya kailangan niya nang maipasa sa akin ang mutya. Kung gano'n ay naiintindihan ko na. Hindi ko to ginusto. Hindi ko to ginusto, Joaquin. Natatakot ako sa maaari ko pang magawa. Hindi ko kontrolado ang sarili ko kapag... Hayaan mo. Tutulungan kita. Tutulungan ka ng itay na maalis ang mutya na yan. Salamat, Joaquin. Salamat. O sige, hintayin mo ako dito Kukuha lang ako ng konting gamit natin. Doon muna tayo sa kabilang probinsya sa isang kapatid pa nila tatay. Magpapalamig na muna tayo doon. Inayos nila ang kanilang mga dadalhin sa gagawing pagtakas. Ngunit nang akmang lalabas na sila ng pinto, ay narinig naman nila ang sigawan ng mga tao. Sumilip siya sa bintana at doon nga niya nakita ang papalapit na mga tao sa bakuran nila.
Naalimpungatan ang ama dahil sa ingay ng mga tao. Bumangon ito at naabutan niyang aligaga sa sala ang dalawang kasama sa bahay. Nakita niyang may hawak na bag si Joaquin. Ano nangyayari? Bakit may mga nagkakagulong tao sa labas? Saka ano yan? Bakit may bitbit kayong bag? Magtatanan kayo? Hindi ko po may papaliwanag ngayon, Itay. Kailangan namin makatakas ngayon. Hindi maganda ang kutob ko sa mga taong nariyan sa labas. O sige. Tumakas na kayo. Sa likod na kayo dumaan. At ako nang bahala dito. Pero ipaliwanag niyo sa akin to sa ibang araw, ha? Salamat po, Itay. Pupunta na lang po muna kami doon kina Tia Sonia sa kabilang probinsya. O sige. Dali, mag-iingat kayo. Maingat na dumaan sina Joaquin at Teresa sa mga madidilim na bahagi ng kanilang baryo. Iniiwasan ang mga bantay at mga taong posibleng nakamasid. Hanggang sa makarating sila sa ibaba ng bundok. Inakyat nila yon at naglakad pa hanggang sa makarating sila sa tuktok. May nakita sila doong isang kubo. Teresa, sandali lang. Malayo na tayo sa baryo. Baka pwede na tayo magpahinga muna dito. Pwede, pero hindi dapat tayo magtagal dito. Baka mahanap nila tayo dito. Oo, tama ka. Habang nagpapahinga, ay naramdaman nilang nag-uumpisang bumagsak na ang ulan. Nagpalitan sila ng tingin, parehong puno ng pag-aalala. Lumakas ng lumakas ang buhos ng ulan. Kinakabahan ako. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Bakit, Joaquin? Ano ba ang nararamdaman mo? Basta, parang kinakabahan ako. Parang merong hindi magandang mangyayari. Nang humina ang ulan, ay nagpasya na ang dalawa na magpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Subalit nang biglang mapalingon ang dalaga sa ibaba, ay agad niyang napansin ang isang malaking apoy na tumutupok sa baryo. Joaquin! Joaquin, may sunog! Hindi! Ang lugar na yon, Teresa! Doon nakatayo ang bahay namin! Ang itay mo, Joaquin! Ang itay mo! Teka, kailangan kong bumalik. Maiwan ka na muna dito. Huwag kang aalis dito, ha? Kailangan kong masiguro na ligtas ang aking itay. Sige, maghihintay ako sa iyo, Joaquin. Mag-iingat ka. Tumakbo pababa si Joaquin. Hindi alintana ang pagod at lamig mula sa ulan. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng kanyang itay. Nang makarating siya sa ibaba, nakita niya ang malaking apoy na patuloy na lumalamon sa kanilang bahay. Wala ng tao sa kanilang bakuran. Hindi tulad sa bundok, ang ulan sa baryo ay mahina lang. Pero yun din ang naging dahilan upang magsiuwian ang mga malulupit na taong may gawa ng bagay na yun. Napalunok siya ng malalim. Itay, nasan ka? Itay! Itay, nasan ka? Walang sumasagot. Patuloy siyang tumakbo papunta sa kabilang bahay. Ngunit ang init ng apoy ay naging hadlang para makalapit pa siya. Sumigaw siya ng sumigaw, umaasang may maririnig siyang tugon. Itay! Lumabas ka dyan, Itay! Itay, sumagot ka! Nang magawi siya sa likod ng bahay, ay may narinig siyang isang mahinang ungol mula sa likod ng bahay. Dali-dali siyang nagpunta doon at nakita ang kanyang tatay Berting na nakahandusay sa lupa. Duguan at hirap na hirap huminga. Agad na nilapitan niya si Mang Berting. Itay! Itay! Ano nangyari? Anong ginawa nila sa'yo? Anak, ang sabi nila, nag-aalaga daw tayo ng aswang dito sa bahay. Kaya nila ginawa ito. Hinahanap nila sa akin si Teresa. Binugbog nila ako at sinunog ang bahay natin. Nanginginig ang kamay ni Tatay Berting habang hawak ang braso ng kanyang anak. Hindi makapaniwala si Joaquin na kayang gawin yun ng kanilang mga kababaryo, gayong naging mabuti sa kanila ang kanyang ama. Marami itong nagamot at nailigtas sa kamatayan at sakit, pero ganoon ang iginanti sa kanila. Hindi niya maintindihan kung bakit at kung paano nalaman ng mga yon ang tunay na katauhan ng dalaga. Bigla niyang naisip ang naging usapan nila sa ilog.
Nagkaroon siya ng suspecha na baka doon ay may nakakita sa kanila ni Teresa. Kaya niyo po bang tumayo, Tay? Aalis na tayo dito. Kailangan kitang mailayo dito, baka bumalik sila. Ayokong lalo ka pang mapahamak. Anak, sabihin mo totoo. Totoo ba ang sinasabi nila? Totoo bang aswang si Teresa? Itay, mahabang kwento. Kailangan na muna nating makalayo dito. Hindi na kayo makakatakas, Joaquin. Sinasabi ko na nga ba? At babalik ka rito para iligtas ang tatay mo. Anong problema mo, Pedro? Ikaw ang may problema. Nasaan ang aswang? Saan mo itinago yung babae? Anong aswang ang sinasabi mo? Sa kasinong babae ang hinahanap mo? Huwag ka na magbang-mahangan pa. Alam mo bang galing na ako sa kampo ng mga sundalo at natagpuan na nila yung mga pinatay ng babaeng kasama mo sa gubat? Kitang-kita ko kayo. Alam ko ang ginawa nyo ng aswang na yon. Huwag ka na magkaila pa, Joaquin. Anak, tumakas ka na, sige na. Hayaan mo na ako dito. Iligtas mo ang sarili mo. Hep, hep. Walang aalis. Sige na anak, tumakas ka na. Nangihina na rin ako. Mag-ingat kayo ni Teresa. At sa huling pagkakataon ay huminga ng malalim ang kanyang ama bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit si Mang Berting habang ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga mata. Doon lang napansin ng binata na may madulas na likido sa likod ng kanyang ama. Nang kanya itong tingnan, ay dugo yun mula sa isang malalim na sugat sa likod ng matanda. May saksak ito sa likod na siya niyang ikinamatay. Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Bakit niyo to ginawa sa tatay ko? Kasalanan mo yan. Kriminal ka eh. Nag-alaga ka ng demonyo sa bahay nyo. Napakuyom ang mga kamao ni Joaquin. Halos lumalagotok na ang mga buto nito sa tindi ng kanyang galit. Hindi niya lubos maisip na ganito kalupit ang lalaking ito kasama na ang mga iba pa nilang mga kababaryo. Handang pumatay ng inosenteng tao para lang makuha ang gusto nila. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa para maibalik ang buhay ng kanyang ama. Wala kang karapatang husgahan kami, Pedro. Walang hiya ka. Pinatay mo ang aking itay. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan namin. Hayop ka! Umalis ka na! Kailangan mong ibalik dito ang aswang, Joaquin. Kung ayaw mo maging kapares ng tiya mo ang naging kapalaran ng iyong ama. Hayop ka! Hayop! Uuwi na ako. Pero aantayin ka namin bukas ng umaga. Dalhin mo sa amin ang aswang. Pagkatapos ay tinalikuran na ni Pedro si Joaquin. Pagkaalis ng lalaki ay naghukay na lamang si Joaquin sa kanilang bakuran at doon inilibing ang kanyang ama. Nang matapos siya ay mabilis siyang naglakad paakyat ng bundok. Sumisilip na ang araw sa pagkakataong yun. Nang marating niya ang kubo ay nakita niya si Teresa na naghihintay. Joaquin! Mabutit dumating ka na. Ano nangyari? Wala na si Itay, Teresa. Pinatay nila siya. Pinatay nila si Itay. Nang marinig yon, tumulo ang mga luha ni Teresa. Niyakap niya ng mahigpit si Joaquin. Ang lahat ng nangyari ay ikinuwento niya sa dalaga. Gayon din ang pagbabanta na nakuha niya. Hindi ko hahayaang pati ang tiya ay saktan nila. Mga demonyo silang lahat. Kasalanan ko to, Joaquin. Patawarin mo ako kung nadamay pa kayo sa mga kamalasan ko. Hindi. Huwag mong sabihin yan, Teresa. Sila ang masasama. Hindi tayo. Magtatakip silim na nang muling bumaba si Joaquin sa baryo upang tingnan ang kalagayan ng kanyang tiya at mga pamangkin. Doon niya nakita na napapalibutan na ng tao ang bahay ng kanyang tiya. Nang makita siya ng mga tao, ay galit na galit siyang sinalubong. Hinahanap sa kanya si Teresa. Hindi inaasahan ni Joaquin
na sumama pala sa kanya pababa ng bundok si Teresa. Nagulat na lamang siya nang mula sa kanyang likuran ay biglang sumulpot ang babae. Ako ang hinahanap nyo. Ako si Teresa. Yan! Yan yung aswang na nakita kong kasama ni Joaquin sa gubat. Tsaka, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw pala ang pasimuno ng kaguluhang ito. Paano ka nakakasiguro na aswang ako? At kayo, bakit nyo kagad pinaniwalaan ng lalaking ito? Hindi nyo ba alam na muntik na akong ginahasa ng lalaking ito? Ano? Teka, anong sinasabi mo? Pinagtangkaan niya akong gasain sa ilog. Mabuti na lang at dumating si Joaquin. Siya ang nagligtas sa akin. Mali kayo ng pinanigan. Hindi ako aswang. Teka. Sinungaling ka. Nagsisinungaling siya mga kasama. Heto, tingnan nyo. Siya ang may gawa ng mga sugat kong ito. Ikaw ang tunay na masama at hindi ako. Binaboy mo ko. Binaboy mo ko. Umiyak ng umiyak si Teresa sa harap ng mga taong yon. Patutunayan kong aswang ka. Sinungaling ang babaeng ito mga kasama. Mamaya, sa pagkagat ng dilim, tiyak kong magiging aswang ang babaeng ito. At paano kung hindi? Patatahimikin niyo na ba ang mga inosenteng tao na sinasaktan niyo? Oo, pero alam kong totoo. Kaya humanda ka. Oras na ikaw ang lumabas na sinungaling, titiyakin ko sa'yo na di ka nasisikatan ng araw. Pagsapit ng dilim ay naghintay ang mga tao. Pinakawalan na ang pamilya ni Tia Belen at si Teresa na lamang ang kanilang itinali. Takot ang mga tao na baka raw talagang aswang ito at biglang magbago ng anyo at atakihin sila. Subalit lumipas na ang ilang oras. Palalim na ng palalim ang gabi at hindi pa rin nagbabago ng anyo si Teresa. Sigurado kong aswang yan eh. Imposibleng hindi. Sigurado ko. Nagalit ang mga tao kay Pedro dahil hindi nga nito napatunayan ang paratang ay unti-unting nagsialisa ng mga tao at umuwi na. Kinalagan ni Joaquin ang tali ni Teresa. Tabilin, pasensya na po kung nadamay po kayo dito. Ang kuya, nasan siya? Anong ginawa nila sa kanya? Pinatay nila ang tatay. Pinatay ng hayop na lalaking to ang aking ama. Bakit mo ginawa yun, Pedro? Napakabait na tao ng kapatid ko. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Kahit ano pa sabihin nyo, kayo ang demonyo dahil nag-alaga kayo ng aswang. Totoo naman ang sinasabi mo eh. Pero wala kang karapatang pumaslang ng inosenteng tao. Dapat ako na lang, Pedro. Ako na lang sanang sinaktan mo. At di ka na nagdamay pa ng ibang tao. Anong ibig mo sabihin? Sinasabi mo bang tunay kang aswang? At hindi ako nagkakamali? Sa isang iglap ay nagbago ng anyo si Teresa. Kitang-kita ng mga tao na tira doon ang nakakatakot na anyo ng aswang. Ngunit sa isang iglap ay dinagit nito si Pedro at inilipad. Sumigaw ng sumigaw ang lalaki, ngunit hindi pa rin siya pinakawalan ng aswang sa itaas. Bumabaon na ang mga kuko nito sa balikat ni Pedro. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako mga kasama! Walang ginawang anumang hakbang si Joaquin. Pinanood lamang niya ang unti-unting pagpapahirap ni Teresa sa lalaki. Maya-maya pa ay binitiwan na ng babae ang katawan ng lalaki. Pagbagsak nito sa lupa at agad yung binawian ng buhay dahil sa matinding pagkakabagok. Takot na takot si Tia Belen at ang kanyang mga anak. Wag ho kayo mag-alala, Tia. Hindi po kayo sasaktan ni Teresa. Pero kailangan niyo na pong umalis dito ngayon din. Hindi mananahimik ang mga tao dito, lalo na't patay na si Pedro. Tara na po, bago pa sila makapag-imbestiga at madamay kayo. Alam ni Joaquin na wala ng oras para magtagal pa sa lugar na yon. Kailangan nilang umalis ng mabilis bago pa dumating ang mga sundalo o mga kapitbahay na maaaring naghahanap kay Pedro. Habang hawak ang kamay ng kanyang tiya,
sigurado niyang ligtas silang makakaalis. Habang tinatahak ni Joaquin, Teresa, Belen at ang mga anak nito ang madilim na daan palabas ng baryo, ay di mapakali ang binata sa kakatingin sa likod upang masigurado na nakasunod ang lahat. Saan ba tayo pupunta? Alam kong dito madali, tiya. Ayoko madamay kayo pero narito na. Nangyari na. Sumunod na lang po kayo. Pansamantala po magtatago muna tayo sa kapatid mo. Doon ko kayo iiwan, tiya. Babawi po ako sa inyo sa lahat ng mga gulong nangyari ngayon. Ibig mong sabihin, totoong aswang si Teresa, Joaquin? Opo, tiya. Pero hindi po siya tulad ng inaakala nyo na masamang nilalang. Mabait po si Teresa. Mabait po ang nobya ko. Hindi niya tayo sasaktan. Ito na nga bang sinasabi ko, na di lahat ng pagtulong ay nakakabuti? Tiya, wag na po muna natin pag-usapan yan ngayon. Pasensya na po kayo. Isa pa po, hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Ang sitwasyon natin sa baryo, hindi na po maganda. Tamang-tama sa pagputok ng araw ay narinig na nila ang isang bahagi ng highway. At mula doon ay may dumaan na pampasaherong jeep. Pinara nila yon at sumakay kasama si Teresa. Naglakbay sila ng mapayapa hanggang sa nakarating sa kapatid ni Tia Belen. Malugod naman silang tinanggap nito at pansamantalang pinatira sa isang kubong pagmamay-ari ng pamilya. Habang tahimik na nagbabantay si Joaquin sa labas ng kubo, lumapit sa kanya si Teresa. Sa isang malumanay ngunit seryosong tono, inamin ni Teresa kay Joaquin na isa pala siyang heredera mula sa isang mayamang pamilya. Ikinuwento niya kung paano siya dinukot ng mga mapagsamantalang sundalo, mga taong akala niya'y mapagkakatiwalaan. Hindi makapaniwala si Joaquin sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalaing ang dalagang kasama niya ngayon ay nagmula pala sa isang maimpluwensyang pamilya. Mabilis ako nagtiwala sa isang kaibigan. Pero traidor pala siya. Kaya ako sinapit ng ganitong kapalaran. Hindi mo kasalanan, Teresa. Wala kang kasalanan, mahal ko. Wala na akong magulang, Joaquin. Matagal na akong ulila. Kaya palagi akong sabik sa atensyon at kasama. Mahal ko, hindi ako mawawala sa iyo. Pangako ko sa iyo yan. Salamat, Joaquin. Pero kailangan ko lang bumalik sa amin. Malaking tulong ang pera ko para makapagsimula si Tia Belen. Samahan mo ko. Kunin natin ang mga pwede ko pang mapakinabangan doon. Magsimula tayo ng bagong buhay. Sa huli, si Teresa at Joaquin ay nagpasya ng talikuran ang kanilang madilim na nakaraan. Matapos nilang bumalik sa lugar ng mga magulang ni Teresa at kunin ang mga natitirang yaman, ginamit nila ito para magsimula ng bagong buhay sa malayong lugar. Kasama sina Tia Belen at ang kanyang mga anak. Bagamat hindi na natanggal sa katawan ni Teresa ang mutya ng aswang, ay pinanatili naman itong kontrolin ang kanyang pagkauhaw sa dugo at karne. Nabuhay siya na ang tanging kinakain ay mga hayop na sadya nilang inaalagaan upang kanyang gawing pagkain. At sila ay nabuhay ng payapa at tahimik sa kanilang bagong buhay na pinili.